sa mga tapos ng raid, and then darating yung DSWD, pinipili mga Pilipino, kawawa naman mga ito, ito, ayuda pa ako sa probinsya. Parang nakakainit na ulo. I don't want to hear that anymore. Parang ginagawa tayo, gawin pa tayo ng 32,000 ayuda from this. Oh, sana mga anak ng dagat. 30,000 ayuda from DSWD to start a business doon sa mga nahuling pogo. Okay, sorry. Huwag kang basta-basta magbigay ng information ng anin. Saka pa. Okay. DSWD. Meron tayong taga-DSWD. So wala. They asked to be, kasi they're waiting daw for some documents from the DOLE. Kasi Mr. Chair, isang napikon din dito sa mga raid previously. In fact, may pumunta pa nga sa akin na victim na foreign nationals. And umamin mismo yung worker ng Pogo, Filipino work. Matapos mahuli yung mga foreign nationals, kinukulong at in-report. Yung mga Pilipino, binibigyan ng ayuda. Why is that? Kasi nga na human traffic daw sila. In fact, inamin mismo sa akin nung isa sa mga sa programa ko, isang foreigner na nahuli na lab scam sa Pogo tayo, sa loob na Pogo. Sinabi niya na maraming mga Filipino workers doon na ginagamit para manloko ng kapwa Pilipino, ng mga foreigners. Binabayaran sila, pinapa-acting sila. And then pag nahuli sila, binibigyan pa ng ayuda ng DSWD kasi sasabihin kawawa naman yan ng human traffic. I want those people accounted for. Yung mga Pilipino na banggit na kanina, hindi naman pwede mag-work yung mga Pogo, hindi naman mag-Tagalog, hindi naman mag-English, paano how they go around dito sa komunidad natin. So meron talaga mga Pilipino dyan na supervise. And I want those people arrested when a raid conducted sa Pogo establishment. Lahat ng Pilipino doon. Maliban lang siguro kung janitor. Of course, utility, cook. Pero usually, yun ang gagawin nila eh. Pag nahuli, ano ka, cook po ako, pero wag ka. Nag-operation. Ano ka, janitor po ako, pero wag ka. Operator. Dapat, is that something that NBI is there? When we conducted raids? Kasi nakakasama na loob naman po mga kapatid, yung mga Pilipino na kasabwat sa illegal na gawain ng mga Pogo, especially involving lab scam, na panloko ng foreigners, kapag nakakahulihan, nabibigyan ng ayuda ng DSWD. Sa amin binibigyan ng ayuda doon, binibigyan sa talagang tunay na dapat binibigyan ng ayuda yung mga mahirap kababayan. Sayang wala sin this. There is compelled DSWD for the next hearing, so we can answer the questions regarding yung ayuda na binibigay sa mga hindi na biktima eh. Sila na yung gumagawa ng krimen. It's very concerning. Kasi sila din po, Mr. Chair, nag-supervise. Karamihan sa mga Pilipino nag-work sa Pogo, especially involving lab scam, Pilipino po yung mga bisor. Yes. And yet, pagdating sa raid, walang nakukulong na Pilipino. Wala talaga ni isa. Bakit kaya? Stupid ba tayo o matalino yung mga busa? Can we ask the NBI to comment on this? Morning, Mr. Chair. So, for the Filipinos, during the conduct of operation, for instance, po dito po sa last operation namin together with the BI, dito sa JX Tower, marami pong Pilipino na nag-apply dito. Nagkatrabaho dito. But what we usually was submission order, hindi po sa search warrant. So, for the examination of the computer, yung po ang ebidensya natin, dahil po sa nature po ng ebidensya na kinakailangan. So, ilang Pilipino, sa last week, ilang Pilipino ang huli doon? That's 422 po, Your Honor. 422 Filipinos? Yes, Your Honor. Yes, sir. Ano ginawa dito sa mga Pilipino? We've accounted all the Filipinos. Pinicturan po namin, dinocument po natin. Yes, sir. Pero what did you do with them? Release po namin sila, Your Honor. For direct filing po. They were caught on the act. Pwede na silang ma-inquest. You did a raid, huli sila sa akto, inquest nyo, bahala na sa piskal. Ba't yung pinakawalan? Yes, Your Honor, but doon po kasi sa digital evidence po natin kailangan po natin warrant for examination of computer data, which is the very basis po ng file po natin against these foreign nationals. That's why when we, No, sir. The fact that they were there sa isang establishment na declared as illegal, that's why you were issued warrant by a court,
and that certain establishment was doing illegal activities, and these Filipino citizens were there in cahoots with the operators of these illegal establishments. Kasama dapat sila sa mapapailan. Basic po yun, sir. Bakit natin pinakawalan? Yes, Your Honor. Kasi kung pinakawalan natin, again, meron na mga tatas na mga kilay dito at magdududa, kaya pinakawalan dahil Pilipino, pwede naman mag-usap ng ayos sa magandang lugar at pwede mag-usap. Yun nga, sir, eh. Dapat hindi pinapakawalan. Inibestigahan nyo. Kasi ito mga Pilipino, ito yung makasabat. For all we know, ito pa nga yung talaga mga matataas ang ranggo sa mga illegal pogo operations. Ito pa nga siguro yung mga may-ari pa siguro. Hindi mo naman may-ari. Siyempre mga independent mga Chinese. Ito yung mga nasa management. I'm sure sa 400 na ito, meron dyan kasama sa management. At pinakawalan. Your Honor, doon po sa last operation po, may mga Filipino. Ang masama, baka binigyan pa ng ayuda. May kasama yung DSWD? Hindi po, Your Honor. Okay, so walang ayuda. Hindi po ako aware, Your Honor. Okay, kasi sa mga nakaraan, Mr. Chair, sa mga tapos ng raid, and then darating yung DSWD, pinapipili mga Pilipino, kawawa naman mga ito, ayuda pa ako sa probinsya. Parang nakakainit na ulo. I don't want to hear that anymore. Parang ginago na tayo, gagawin pa tayo ng 32,000 ayuda from this. Sana anak ng dagat. 30,000 ayuda from DSWD to start a business doon sa mga nahuling pogo. Okay, sorry. Huwag kang basta-basta magbigay ng information. Saka pa. Marami talaga marami mga in the past, Mr. Chair, na nahuli, binibigyan ng pogo, binibigyan ng ayuda. So anyway, NBI, so direct filing sa 400 mga Pilipinos. Ang tanong ko lang, nung in-interview sila, ano raw po yung matrabaho nila doon sa pogo? Ilan po sila? 400 Pilipinos? Anong trabaho doon ng 400 Pilipinos doon? Just for clarification, Your Honor, doon po sa last operation, may 5 cases po doon sa mga managers, supervisors, team leaders ng kada offices. Doon po sa mga ordinary employees. Direct filing na po yun. Ang ibig ko sabihin, sana po, sana po, in-request po namin mga yun. kinulong na sila. Yes po, Your Honor. Okay, kasi sabi mo, direct filing. Kasi iba yung direct filing. Iba yung pag nahuli yung support, hindi agad-agad. Kinulong sila and then pina-inquest. So nakatigod ng kulong. Yung mga managers, models, supervisors, leaders po na determine natin. Give me a record na yung mga na dapat lahat na kulong yun. Of course, pero naman yan ito. Yes, Your Honor, we will submit. Lahat. Yes, Your Honor. So ano yung nakapagpiyansa sila? Wala pa po resolution, Your Honor. From the process of So kung wala pa resolution, dapat nakakulong pa rin sila. Yes, Your Honor. You sure? Yes, Your Honor. So I need an accounting for those Filipino workers sa pogo, sa illegal activities nila. Sila yung submit, Your Honor, copy of the Sampo sila kulong. They are currently detained in the NBI detention facility, Your Honor. And the detention pending resolution from the fiscal office. Yes, sir. Hindi kasi sabi mo kanina, direct filing. Direct filing, Your Honor, for those who were not hindi po yung mga hindi po namin in-inquest, yung mga ordinary CSR, customer service representative po ng mga POGO. Kasama dapat yun. Yes, Your Honor. So yung mga CSR, hindi na kulong. They were all accounted, Your Honor, but we will file case against them for direct filing. Yun nga po, sir. Sabi ko, lahat ng Pilipino, kasi alam naman nila na illegal activity ang pinasukan nila, doing illegal activities. Dapat lahat sila, yung mga customer service representative, kasabat din yun, kulong din. Para this will serve as a deterrent. Sa mga kapalat Pilipino, huwag kayong pumasok yan, huwag yung tulungan. Kasi pag walang tulong mula sa mga kapwa natin Pilipino, hindi mapuprosper itong mga pogo operations. Trust me. Kasi di mo naman mag-English mo ito eh, limited English, puro Chinese na paano sila to go around, get around the system. May mga Pilipino tumutulong, kaya tulong mo rin yung mga tumutulong ng mga Pilipino. Yung mga customer service, alam nila na mali yung sinusuang trabaho. Kulong din dapat, bakit? Hindi nyo kinulong. Sabi niya direct filing. So next time, kulong.
Sir, Yes, Your Honor. Parang talaga nakita yung janitor. Wala pa lang. Yung cook, natin yun, yung mga kasama, yung maid doon, yung nag-ayos ng mga tama, walang alam yun. Okay? Next time po, sir. And I'm sure there will be a lot of text time kasi marami pa pong mga nag-stay rito na po ko tama ba ko, General? Okay, General, napakagaling po. Keep on submitting yung mga intel sa mga agencies natin.